Pamilin, mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ika-4, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ika-5, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na lang pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng aking mga personal na kwento, personal na karanasan, at mga kwento-kwento at talagang pangyayaring naganap nung ako'y nagsisimula pa lamang, at nais kong ibahagi sa inyo sa pangkalahatan upang mas maintindihan nyo ang mga bagay-bagay kung paano nabuo ang mga aking mga gawain at kung paano ko binabahagi sa inyo mga bagay-bagay na ito upang mas malinawan ang iba sa pangkalahatan. Sapagkat nakasaad sa aking mga kwento ang mga pangyayaring naganap habang ako'y nagsisimula pa lamang, habang ako'y nag-iumpisa pa lamang sa pag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, ako'y nananalangin sa ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Panginoon ko, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito, sa pagkakataon pinagkaloob niyo sa akin upang makapagbahagi muli po sa mga estudyante sa pangkalahatan. Nawa po ay proteksyonan niyo sila sa kanilang mga gawain espiritual, sa kanilang pagmimisyon, gayon din po ang kanilang mga pamilya, ang aming pamilya sa pangkalahatan po. Sana po mas maging makatarungan at mas maging makabulan ang kanilang mga gawain sa pangkalahatan, at ituro niyo rin po sila sa tamang landas, at lagi niyo po sana po proteksyonan ang bawat isa sa amin. At huwag niyo po kami sana pababayaan, Panginoon. At sana bigyan niyo po kami ng mas mahabang panahon, mas mahabang buhay upang kami ay makapagbahagi pa sa pangkalahatan at kami rin ay makatulong. Ang mga estudyante ay huwag niyo po sana pababayaan. Lahat po kami ay huwag niyo po kami pababayaan. Iligtas niyo po kami lagi sa kapamakan. At sana po ay mas maging matatag ang lahat bawat isa sa amin sa kahit anumang pagsubok na aming dinadanas o nararanasan sa ngayon. At yan naman po, Panginoon, ang aking panalangin sa inyo, at lahat ng po ng ito ay hinihiling ko sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis na pangalan. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy ng aking kwento sa patungkol sa espiritual na aking mga karanasan nung ako'y nagsisimula pa lamang, nabanggit ko sa inyo sa mga nakaraang kwento na ang patungkol sa aking maestra. Ang kwentong ito ay pinamagatang ang pagpapasa ng aking maestra. Hilingin sa inyong kaalaman, sa pangkalahatan, ipinapaliwanag ko sa inyo, bagamat meron na akong gabay sa aking katauhan at napasahan na ako ng tao na aking nakasalamuhan, na which is sa aking pakiwari siya at ako ay isa, merong pagkakataon na ako ay nakatadhana na makipagkita sa dalawang uri ng tao, ang isang babae at isang lalaki, na magiging maestro ko rin sa pagdating ng araw at magiging maestro ko rin.
o magiging tagapagbigay sa akin ng kakailanganin ko pa sa pangkalahatan. Sapagkat tayo lahat naman ay hindi natin pwedeng i-claim sa sarili natin na lahat ay alam na natin. May mga bagay-bagay na hindi natin alam na may kakulangan pa rin tayo sa ating sarili. Kahit sabihin mo tayo ay gumaganap na, nakikipag-spiritual combat na, o gumaganap na sa mga pang-spiritual na gawain, ay hindi ito sapat. Marami pa tayong dapat na aralin sapagkat napakalawak nga ng pag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Ito ay nangyari, may ilang taon na rin ang nakaraan. At sa pagpapatuloy ng kwento, nais kong ibahagi sa inyo ito. Nangyari ito bago ako bumalik sa aking trabaho. Ako ay nangusap sa aking mga gabay at sa Panginoon Diyos kung ano ba ang nararapat kong gawin. At sila nagpaabot din sa akin ng mensahe na yung tipong mararamdaman mo na may pagtawag sa iyo o tinatawag ka ng isang tao na para sa akin ay tinuturing kong pinakaina ko sa aking spiritual na pag-aaral, which is yung aking maestra. Para sa kaalaman na lahat, ako ay nagkaroon ng isang guro na babae na tinuruan niya rin ako sa pangkalahatan. Sapagkat alam niyang ako ay manggagamot na rin, ngunit may kakulangan sa akin patungkol sa depensa. At siyempre, kailangan mas sumangguni rin tayo sa mas nakatataas sa atin. Sapagkat di naman natin alam na tayo ay lahat ay nagsisimula lang sa pinakamababa hanggang sa ikaw ay marating mo kung anong nais mong marating patungkol sa spiritual na pag-aaral. Sapagkat hindi naman lahat ay saklaw o sakop ng pangkalahatan. Ngayon, sa pagpapatuloy ng aking kwento, nakatakda yung aking pag-alis at ako ay babalik na sa aking trabaho. At naisip ko rin na, sabi ko nga panahon na, at naramdaman ko rin na may pagtawag sa akin na ako'y makikipag-usap sa aking maestra, sa aking guro, sa pang-spiritual na gawain o aking ina-inahan. At noong time na yun, bago kasi nangyari yun, di ba, nakwento ko nga sa inyo na ako ay nagpagamot din sa kanya noong time na yun. Sapagkat nadali ako, tinira ako ng mga engkanto noong time na yun, sapagkat kulang pa o hindi pa sapat ang aking kakayahan upang depensa ng aking sarili, sapagkat hindi ko pa masyadong alam ang mga bagay-bagay patungkol sa pandepensa. O hindi lahat kaya natin depensa noong time na yun. At nung mga oras na yun ay halos kakaunti pa lang aking nalalaman. Hindi naman sinasabi ko na lumakas ako kung walang ganun. Ang sa akin lang ay may nangangailangan ako ng gabay pa rin. Bukod sa akin mga gabay, nangangailangan din ako ng isang tao na magtuturo din sa akin sa mga bagay-bagay na dapat ko pang malaman. Nangyari noong time na yun, bumisita ako sa aking maestra sa pang-spiritual. At pagpasok ko sa kanyang bahay, paalam muna ako sa misis ko, pupunta ako kay maestra ako at ako'y pupunta mo doon at bago man lang ako bumalik sa trabaho, makipag-usap muna ako at magpapaalam ako na maayos. Sapagkat kapasalamat din ako sa kanya kasi inalis niya yung mga dahon sa ulo ko. At nung time na yun, nais ko rin malaman. Sabi niya sa akin kasi nung time na yun, bumalik ka dito kapag medyo okay ka na sa mga susunod na araw at meron akong ibibigay sa'yo. Yun ang sabi niya sa akin. Ngunit kailangan pagsikapan mo. Yun ang kanyang kondisyon sa akin. Hindi ito katulad ng isang pagkain na isusubo sa'yo, na unguyain o isusubo sa'yo yung spoon feeding sa'yo. Hindi ganun. Hindi ito instant, sabi niya. Sa mga tuwid, naging palaisipan sa akin yun. Ano kaya yun? Ano kaya yung sinabi ni maestra? Bakit ako pupunta doon? At ano yung bibigyan niya sa akin? Hindi ko naman alam yun. Di nung time na yun, pumasok ako sa kanilang bahay at nakita kami. Ngunit yung time na yun, may pupuntahan pala siyang parang meron din siyang gagamutin sa isang lugar. Kaya lang, para bang hindi niya pa ako maiwanan sa lugar na yun. Ngunit sabi niya sa akin, meron din kasi akong lakad. Bukod pa rin, may gagamutin siya, may lakad din siya na parang may pupunta siya na importante. Which is, kailangan talaga ng appearance niya sa ganung bagay. Hindi ko naman siya pwedeng abalahin sa ganung sitwasyon. Sabi ko, pasensya na po kayo. Mukhang naabala ko po yata kayo. Sabi niya sa akin, hindi. Sabi niya, alam ko paparating ka. Meron naman ako ipapagawa sa'yo eh. Kahit naman namalis ako, meron ako ipapagawa sa'yo. Sabi niya sa akin, na kailangan pagsikapan mo. Di ba sinabi ko sa'yo? Sabi niya sa akin. Di yung time na yun, sabi niya sa akin, alam ko manggagamot ka na. At nararamdaman ko na may mga gabay ka rin. Ngunit may kakulangan pa sa'yo. Sabi niya sa akin. Alam mo kung ano yon? Sabi niya sa akin. Hindi ko nga po alam eh. Sabi ko sa akin, yung time na nagsisimula pa lang ako, sabi niya sa akin, kulang ka sa depensa.
masyadong mahina ang spiritual na lakas mo, ang spiritual shield mo sa iyong depensa, baka man may pambakod ka, may spiritual ka, hindi ganun kalakas pa rin yan. Tatamaan ka pa rin. Ngayon, meron ako ibabahagi sa iyo, sabi niya sa akin. Ibibigay ko sa ito, ngunit kailangan mo itong sulatin gamit ang iyong kamay. At hindi ko bibigay sa iyo yung libreta na hawak ko, ngunit sabi niya sa akin, kailangan sulatin mo ito. Alam nyo, sa pangkalahatan lang, napakabuti ng maestra na to, ng aking maestra, sapagkat yung mismong libreta na hawak niya na pandepensa ay ipinahawak niya sa akin o inilahad niya sa akin nang sa harap-harapan ko na hindi ko na kailangan pa na magano ko yung magmakaawa kung ano man o ilihim niya sa akin mga bagay yun sapagkat kokopyahin ko yun. At para sa kaalaman ng lahat, yan ang ibinahagi kong debosyon sa 7 arkanghel o ang mga panalangin sa araw-araw sa 7 arkanghel ng naging tanggulan ng kalangitan nung panahon na naghahasik ng lagim ang mga kampon ng kadiliman nung time na yun. Na alam naman natin o sa mga kwento ay talagang makasaysayan ng 7 arkanghel na yan. At yun nga, inumpisan ko, sabi ko, susulatin ko po ito. Susulatin mo yan. Ngunit may pupuntahan ako marami siyang ipinakita sa akin. Para sa kalaman ng lahat, naibahagi na natin ang 7 arkanghel na pinagkaloob ko sa inyo mga bawat panalangin, which is hindi ko pinagdamot sa inyo. Katulad ng bagay na ipinagkaloob sa akin ng aking maestra, hindi ko rin pinagdamot sa inyo. At ako'y naririto ngayon bilang maestro rin ninyo na bawat hinihimay-himay natin mga bagay-bagay na ibinabahagi ko rin sa inyo upang depensahan nyo rin ang inyong sarili. Sapagkat ito ang pag-aaral ay nais ko rin depensahan ng mga estudyante. Hindi sa paraan na magbahagi ako o pababayaan ko kayo, hindi ganun. Kailangan bilang maestro ninyo, kailangan din na mas proteksyonan ko rin kayo at mas intindihin ko mga bagay-bagay, mas maintindihan nyo. So pagpapatuloy ng aking kwento, sinulat ko isa-isa gamit ang ballpen na hindi pa nagagamit sa kahit anong panulat at isang papel o mga papel na mga bond paper na mga bago pa lang na hindi ko pa nasusulatan, walang sugat ng mga papel na mga bond paper o puting-puti. Doon ko isinulat at ang kulay ng ballpen na ginamit ko ay kulay blue. Kaya sabi ko sa iyo, kahit sa inyo sa pangkalahatan, kahit nung mga nagsimula pa lang ako ng upload, wala akong nire-required na kulay ng ballpen. Kahit pula, itim o kung anumang kulay, blue, basta ang ballpen ay hindi nyo pa nagagamit. Kahit yung unang makikita nyo ang mga na-upload ko, sinasabi ko sa inyo na wala akong pinipiling ballpen na anong kulay. Basta sagrado magiging ballpen na gagamitin nyo, na usalan nyo, sasabihin nyo na ang ballpen na ito, o ang panulat na ito, gagamitin lang sa pang-spiritual na gawain, which is magagamit yun. No, sinulat ko na ang mga dasal, ang mga panawag at mga orasyon na pinagkaloob niya sa akin. Sabi niya sa akin, iiwan niya muna ako doon. At para sa kalaman na lahat, meron din siya ibinahagi sa aking kredo. Ang kredo na ito ay patungkol sa panalangin ng Panginoong Hesukristo rin. Ang Diyos anak na pinagkaloob din sa kanya ang mga panalangin na ito para sa pangkalahatan din magagamit natin sa pagdepensa. At yung time na yung kredo na yun ay may mga orasyon din ito na aking ibabahagi sa mga susunod na upload. At karugtong pa nito ay ang orasyon sa 4 na ebanghelista. Kasama ito sa ipinagkaloob sa akin ng aking maestra noong time na yun na aking sinulatin. Bagamat napakahaba, para sa kalaman na napakahaba ng aking sinulat, hindi ko inisip na masakit yung kamay ko. Walang ganun. Mas nagiging yung bugso ng aking damdamin na talagang napakasaya ko dahil hindi nagdamot sa akin ng aking guro na ipasa sa akin yung kung ano man yung dapat kong taglayin, yung dapat kong panghawakan, dahil ako ay alam niyang gumaganap sa mga bagay-bagay na halos isinusuong ko rin ang aking sariling buhay, na dapat ding depensahan ko ang aking sarili, ang aking spiritual na katauhan, ang aking physical na katawan at ang aking kabuuan mismo sa pangkalahatan, upang hindi ako basta-basta tamaan ng kahit anumang mga atake ng kalaban, sapagkat mahirap din ang kalaban. Hindi natin alam kung sino mga nakakalaban natin. Kaya sabi ko, para sa lahat, mas mainam na mas marami kang depensa sa sarili mo. Pagamat sasabihin nga na may gabay ka o kung naman, na huwag naman nating isipin na dyan naman yung mga gabay, hindi ganun. Huwag natin lahat iaasa lang sa mga gabay.
Sapagkat ang mga gabay, nandiyan din yan, tumutulong sa atin yan. Mas maganda, mas marami kang na umaalala din sa mga gabay. Sapagkat hindi rin natin mga kalaban, napakarami din ng mga kalaban. Huwag niyong iisipin na iasa niyo na lang sa mga gabay niyo lahat. Huwag ganun. Huwag niyo rin abusuhin at ang lakas at espiritu na kakayahan ng inyong mga gabay. Mas mainam na tulungan niyo rin sila sa para na mag-aaral din kayo. Kaya nga sinasabi, di ba, meron tinatawag ng pag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Which is, pag sinabing pag-aaral, nag-aaral ka ng mga orasyon, ng mga sulatin na dapat mong malaman na upang mas matulungan ka sa iyong mga gawain. Not all the time nagagamitin mo ang iyong gabay na aabusuhin mo sila. Hindi ganun. Kaya para sa kaalaman ng lahat, nung time na yun, sinulat ko bawat isa-isa ng talagang lahat ng letra, binaybay ko. At inulit ko, ang ipinagkaloob niya sa akin ay ang panalangin o panawag sa 7 arkanghel sa bawat araw ng Lunes, Martes, Miyerkules, Sabado, Linggo, Biyernes. Lahat lang sa loob ng 7 araw. Pinagkaloob niya sa akin yung bagay na yun. At may kasama itong credo na tinatawag ko, na credo ay panalangin ng Pangulong panalangin sa ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos Anak, sa pangkalahatan din upang mas madepensan tayo. At inulit ko rin, meron din itong kalakip na panalangin sa 4 na ebanghelista na dapat mataglay din o dapat din taglayin ng mga estudyante sa pangkalahatan na ibabahagi ko sa mga susunod na mga videos, mga uploads na ibabahagi na natin. Dapat mas malaman nyo rin yan. At sana po ang mga estudyante na mga nag-aaral, pasukin nyo itong channel na ito sa mga nais mag-aaral at sana makapasok kayo sa grupo rin ng Sator Coronados, Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados. At upang makilala nyo rin ang mga miyembro ng ating grupo, ang ating mga estudyante rin na mga seniors, mga batch 1, mga batch 2, lahat sa pangkalahatan. At bagamat hindi ko na rin nakikita yung mga iba, nalulungkot din ako sapagkat yung iba ay nawala na rin. Wala man sila, siguro sila ay busy o gumaganap sila sa kanilang mga gawain. At sa akin lang, sana kung nasaan man kayo ngayon, ay mas gamitin nyo sa kabutihan ng mga natutunan nyo dito. At bukod pa doon, ay mas mag-aral kayong mabuti. Huwag kayong matakot sa mga bagay-bagay na dapat mas yung pananalig nyo sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At wag din kayo mawala ng tiwala sa inyong sariling kakayahan na magagamit nyo sa pangkalahatan. At nagpasalamat ako noong time na yun, nasulat ko lahat sa mga aking mga sulatin. At na gamit ko na yung mga kailangan na gamit ko ng papel at mga ballpen, yung ballpen na ginamit ko. At nagpaalam sa akin yung aking maestra, iniwan niya ako saglit doon. Ang ginawa ko, nung nasulat ko na, iniwan ko doon sa kanyang anak yung mga gamit ng aking maestra, yung kanyang libreta, sa kanyang mga sulatin na doon, mga notebook na hawak niya rin. At nagpaalam ako na maayos at mayroon akong iniwan na something para sa aking maestra bilang pasasalamat din para sa kanya sapagkat hindi niya rin ako pinabayaan at ginabayan niya ako sa lahat ng pagkakataon na hindi kayang tumbasan ng kahit anumang halaga o anuman ang ipinagkaloob niya sa akin na aking ding ibinabahagi sa inyo sapagkat ang mga kaalaman na ipinagkaloob sa atin ay dating ang panahon na tayo makakatagpo ng mga tao rin na tayo magpapasa sa akin ng mga bagay-bagay na yan, ng mga buhay na salita na dapat din natin taglayin. Na napakasarap na pakiramdam na tanggapin mo yung bagay na yun na bukal sa puso ng isang tao. Kaya ako sa akin sa sarili, sabi ko hindi ako man akong dadamot sa inyo, binabahagi ko sa pangkalahatan. Bawat hinihimay-himay natin, mga dapat natin malaman. At para sa kaalaman na natin, ibabahagi ko rin sa mga susunod na upload. At shoutout nga pala sa mga Spiritual Warriors Group sa Sator Coronados, Batch 1, Batch 2, Batch 3. At sa lahat ng mga solid supporters, silent listeners, mga solid subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat at para sa nais pong mag-aaral at mga masumpungan itong channel na to at para makapag-update din kayo, please like and share, click the subscribe and click the notification bell para sa mga bagong update para malaman nyo ang mga panibagong update para sa ating channel na ito. At sana rin makapasok kayo, makapag-join kayo sa channel na ito upang mas maintindihan nyo, mas matutukan kayo sa pag-aaral. At pasensya na nga pala sa mga ibang mga tao rin, sa mga ating mga estudyante kung ako ay nagiging abala
sapagkat ako ay may trabaho rin at medyo, alam nyo naman, syempre kailangan ko rin kumayod at magsikap din para sa aking pamilya. At kailangan ko rin talagang panatilihin pa rin na balansin ang bawat sitwasyon. Balansin ko rin ang aking pamilya, ang aking pagtuturo at yung mga pagbabahagi rin para sa aking sarili din. Kailangan ko rin ng sapat na panahon at oras para din sa aking sarili upang magawa ko ang aking mga dapat gawin. At muli, maraming salamat po sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, sa pagkakataon na binagkaloob niyo sa akin, at sa inyong lahat din ng mga estudyante. Ako, si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, nag-iiwan sa inyo ng mensaheng ang bawat bagay o ang bawat sandali na pinagkakaloob sa inyo ay ituring yung isang munting bagay man yan o para sa iba o sa pangkalahatan na napakahalaga na bawat sitwasyon o mga bagay na pinagkaloob sa inyo ay turing yung napakahalagang bagay yan na dapat yung pag-ingatan, dapat yung gamitin sa kabutihan at wag na wag kayong maliligaw ng landas. Mas lagi niyong isipin ang Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na ating na gumagabay sa atin sa pangkalahatan upang wag tayong maligaw. Tayo ay mga instrumento lamang at lagi kong sasabihin sa inyo, anumang ipinagkakaloob sa ating kapangyarihan o anumang kakayahan, ito ay hiram lamang na pwedeng bawiin sa atin anytime kapag tayo ay nagiging mapagmalabis na rin sa mga bagay-bagay. Sana panatilihin nyo ang kabutihan sa inyong puso at pagtulong sa inyong kapwa, mapa-spiritual man, physical, emosyonal at mental, upang depensahan din nyo ang inyong sarili, mag-aral kayo mabuti, ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong pamilya, at ang mga taong nangangailangan ng tulong sa inyo na taong walang-wala na, lalo na sa sitwasyon ngayon, at makatulong kayo ng walang hinihinging kapalit na bagay. Yan lang po. Ako pong muli, si Maestro Virgo, nag-iwan sa inyo ng mensaheng maraming salamat po. Hanggang sa muli.